ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa pagpapatuloy po ng ating pagtugon sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesus, ang batang si Jesus, tayo po ay inaanyayahan na baguhin ang ating mga puso, ang ating mga isip, patungo sa kanyang paanyayang pagmamahal, pag-asa, at paglingap sa ating kapwa. Kaugnay po ng paanyayang yan, atin pong ipagdasal bilang pagkalinga sa ating kapwa ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga nasa matinding pagsubok ng kanilang buhay, lalo na po yung mga OFWs na sumusubaybay lamang sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live. At lahat ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng radio, ang ating evangelization radio, ganoon din po ang ating FB page. At kasama ng inyong mga intensyon na naririto ngayon physically sa pambansang dambana at mga nagpamisa ngayong umagang ito. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makakapagtagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos, at iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa Kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito, ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa Kaniyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkakaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kaniyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwad. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, si Jesus ay nasa isang bayan. Isang lalaking kitongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapapagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa serdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus, kaya dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang napuok at nananalangin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napakahalaga daw po ng ating beliefs o ng paniniwala natin. Sapagkat kung ano ang ating paniniwala, siya yung magiging gabay ng ating isip, magiging laman ng ating puso o ng ating emosyon at siya nating ikikilos. Magkakaugnay yan. Beliefs, thoughts, emotions, and behavior. Sila lahat ay ugnay-ugnay. At ang ugat ng behavior ay nakabatay sa ating paniniwala. May mga tao at kapatid natin Kristiyano na ang paniniwala sa pagsubok ay dead end. Merong nagkaroon ng sakit, hindi naman malubha. Ang paniniwala ay kanya ng katapusan, kaya araw-araw ay nagpapaalam. Araw-araw ay malungkot. Araw-araw ay walang pag-asa. Araw-araw ay nawawalan ng gana sa buhay. Kasi ang kanyang paniniwala ay katapusan na niya. Kahit hindi naman ganun kalubha ang kanyang karamdaman. May mga tao din at kapatid natin Kristiyano na ang paniniwala ay kapag ka sila'y dumaranas ng pagsubok sa buhay, dead end na rin yun. O kapag sila ay nakaranas ng mga challenges sa buhay, dead end na rin yun. Kaya ang iba humahantong saan? Sa pagpapakamatay. Binrake lamang ng girlfriend, nabigo lamang na makapasa sa board exam, nalugi lang sa negosyo, ayaw nang sumubok. Nawala ng pag-asa hanggang sa nagkukulong na sa bahay, ayaw nang lumabas, ayaw nang makipagkapa. Anong nangyari? Nagkitil ng sariling buhay. Nandyan yan, nakaugat sa paniniwala. Kung ano ang paniniwala natin, siyang magiging attitude natin, at kung ano ang ating attitude, siya ang magiging behavior natin. Ngayong umagang ito, binibigyan tayo ng dalawang modelo bilang inspirasyon natin kung paano haharapin ang dalawang bagay. Una, ang pagsubok. Ang ikalawa ay tagumpay. Ang una, modelo natin ay ang kitongin. Ang sakit na ketong nung unang panahon ay daig pa ang death sentence. Bakit? Sapagkat kapag ka may sakit na ketong ang isang tao, ang tingin ng society ay pinarusahan ka ng Diyos at ikaw ay outcast. Inihihiwalay ka
sa napakarami, at ikaw ay pinandidirian. Kaya sa tingin ng marami, pag nagkasakit ka ng ganito, dead end na yun. Wala ng pag-asa, wala ng lunas. Aantayin mo lang ang araw kung kailan ka mamamatay. Pero iba ang attitude, ang belief ng kitongin na ito. Sa halip na maniwala siya na katapusan na niya, ang kanyang paniniwala ay merong pag-asa. Siya'y gagaling. At nangyari nga yung kanyang paniniwalang yon sapagkat dahil sa kanyang paniniwalang siya'y gagaling at mayroong pag-asa, dinala siya ng kanyang mga paa patungo kay Jesus. At ano ang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Outrightly siya ay pinagaling. Dahil sa kanyang pananampalataya, dahil sa kanyang kababaang loob, dahil sa kanyang paniniwalang may pag-asa. At hindi dead end ang kanyang karanasan. He made that as an opportunity to believe, to be humble, as such that he was cured of his disease. Ang ikalawa, ang modelo natin ay ang ating Panginoong Jesus. Marami sa atin at tabing-tabi naman po, na wala pang napapatunayan sa buhay, ang taas-taas na ng ugali, ang feeling entitled, at gusto'y maging popular, at ang popularity ay inilalagay sa ulo. Nagkaroon laang ng 1,000 followers. Daig pa ang sikat na artista. Nagkaroon lamang ng viral na video kung makademand. Parang blockbuster na yung kanyang ipinost sa video. Isang beses lamang naman nangyari. Magandang halimbawa natin mga kapatid kapag tayo ay nagiging tagumpay sa buhay ay ang ating Panginoong Jesus. Sa halip na ilagay sa kanyang ulo, sa halip na maging mataas ang ugali, lalo siyang nagpakumbaba, lalong nanalangin sa Panginoon upang manatiling obedient and humble sa gitna ng tagumpay ng kanyang misyon. Sinusundan siya ng mga tao. Very popular. Pero he did not take advantage of that opportunity to introduce himself. But God the Father and His mission, yan ang ihemplo ng isang tao na ang kasikatan at tagumpay ay hindi inilalagay sa ulo na modelo natin ngayong umagang ito. Mga kapatid, huwag nating ilagay sa dead end ang mga pagsubok natin sa buhay sapagkat basta may Diyos, laging may pag-asa. Every problem, every challenge is an opportunity to grow our understanding of who we are and grow our faith and grow as a Christian. At ang ikalawa, gawin nating opportunity ang influence natin sa iba para ipakilala ang Diyos na mahabagin at mabuti at mapagmahal at gawin itong opportunity para makapaglingkod sa iba katulad ng ating Panginoong Jesus.
Yan ay nasa ating paniniwala. Kung tayo ay naniniwala na bawat challenges at problema sa buhay ay opportunity to grow as a Christian, yun din ang lalabas sa ating behavior. Kung tayo'y naniniwala na ang lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos, hindi lalaki ang ating ulo. Hindi lalaki at hindi magbabago ang ating ugali dahil ang lahat ng yan ay pahiram lamang sa atin. Naakaugat ang ganyang paninindigan sa ating belief system. Kaya usisain natin ngayon ang ating paniniwala. Nakaugat ba yan sa tamang pamantayan at pagtingin ng ating Panginoong Jesus? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Puri-puri ka Diyos sa ulihan sa sanlibutan sa iyo ang kagandang Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga'y iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi naiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa ang kaharian mo, sundin
niya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Walang araw ang iwanan, matatanaw ng ulan. Ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw umutawid sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Walang araw umutawid sa bibig ng mga bibig, pasasalamat at papuri,
Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Ngayon po ay sasagawa natin ang panalangin sa umaga. Ngayon po ay araw ng Biyernes, 10 ng Enero, mga araw pagkaraan ng pagpapakita ng Panginoon. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan, natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa ati lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Mereba sa ilang namasa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang, di sila daratal.
sa lupang pangakong aking inilaan. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Si Kristo'y napakita sa atin, halina't atin siyang sambahin. Tayo pong lahat sa awit. Halina't magdiwang at ating purihin ang Mesiyas na isinilang sa Belen. Sambahin natin, Hari ng mga anghel. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kayo'y mag-aawitan ng may kagalakan. Kayong mga anghel at ang mga banal, at dakilain Diyos sa kaitaasan. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Kami bumabati sa ngayoy sinilang, si Kristo Jesus ng kaluwalhatian. Siya'y naging tao sa inyo na totoo. Halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin. Purihin natin ang Kristong Diyos natin. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita at ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluway, tanging Ikaw yaong hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Bayaan mong sa santuaryo, sa lugar na dakong banal, Ikaw ro'y mamasdan ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Pagkat ikaw sa tuwina ang katulong na malapit. Sa lilim ng iyong pakpak, galak akong umaawit. Itong aking kaluluway sa iyo lang nangahawak. Pagkat ako kung hawak mo, kaligtasay natitiyak. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mga pastol, sabihin sa amin ang nakita ninyo. Sino ang napakita dito sa mundo? Isang bagong silang na sanggol ang aming nakita. At ang pulutong ng mga anghel na nagpupuri sa Diyos. Alleluia. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo, nang may kagalakan, ngayon ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat ng mga lilikha. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga kalangitan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga anghel ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat mga tubig sa ibabaw ng langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon kayong lahat na bumubuo ng kanyang hukbo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon araw at buwan. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon mga bituin sa langit. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan. Purihin siya ng
awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon na kapapasong init at matinding lamig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga hamog at niyebeng nalalaglag. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga araw at mga gabi. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, liwanag at kadiliman. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, graniso at ginaw. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, yelo at niebe. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kidlat at mga ulap. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Ulo pa, dakilain ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat ng nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga maiilap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Lahat ng tao sa daigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat na mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, Ananias, Azarias at Misael. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Pagpalain ng Ama at ang Anak at Espiritu Santo. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Purihin ka sa buong sangkalangitan. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman. Sinabi ng anghel sa mga pastol, ibinabalita ko sa inyo ng may kagalakan. Ngayong ipinanganak para sa inyo ang tagapagligtas ng sanlibutan. Alleluia. Isang munting sanggol ngayon ang sa ating isinilang, maliit ngunit tinatawag ng Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Purihin ang Panginoon, o ang Panginoon ay purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Ang Panginoon ay nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang.
Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan, na taglay ang matatalim na sundang sa mga kamay. Upang yaong mga bansang nagmalamis ay gantihan at bigyan ng mamamayan ng parusang kailangan. Sa ganito ang kanilang mga hari papangawan at ang mga pangunahin ay kadenang yaring bakal. Sangayon sa utos ng Diyos, mga bansay magdurusa. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang mga hirang niya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang munting sanggol ngayon ang sa ating isinilang. Maliit ngunit tinatawag na Diyos na makapangyarihan. Alleluia. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pagdating ng araw na iyon, payayabungin ng Panginoon ang lahat ng pananim sa Israel, at ang bunga ng lupa ay magiging dangal at hiyas na mga matitira sa Israel. Tatawaging banal ang mga matitirang buhay sa Jerusalem. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Ang mga lalaki at babae sa bawat bansay maglilingkod sa Kanya. At maninikluhod sa pagsamba. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang lahat ng mga hari sa sanlibutan ay maninikluhod sa pagsamba. Magsitayo po ang lahat. Ang mga pantas ay naghandog ng ginto, kamangyan at mira sa Panginoon na Anak ng Diyos at Haring kataas-taasan. Alleluia. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoon sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang mga pantas ay naghahandog ng ginto, kamangyan at mira sa Panginoon na Anak ng Diyos at Haring kataas-taasan. Alleluia. Magalak tayo kay Kristong mahabagin na dumating upang palayain ang sangkatauhan mula sa kasalanang mapang-alipin at upang bigyan ng kalayaan ang mga anak ng Diyos. Umaasa sa kanyang kalinga, ating sambitin. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Panginoon, ikaw na bago pa magpakapanahon, ngunit inako mo pa rin ang isang bagong buhay. Patuloy mo kaming panibaguhin sa pamamagitan ng hiwaga ng iyong pagsilang. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama.
Kahit hindi mo tinalikdan ang pagkadiyos mo, tinanggap mo pa rin ang matulad sa aming mga tao. Itulot mong makibahaging ganap ang aming buhay sa kabanalan mo. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Naparito ka upang maging ilaw ng sanlibutan at guro ng kabanalan. Ang iyong mga salita nawa ang maging ilaw sa aming daraanan. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. O salita ng Diyos na maging tao sa sinapupunan ng Birheng Maria, naparito ka sa daigdig, manahan kang lagi sa aming puso sa pamamagitan ng pananalig. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Sa pamamagitan ng iyong pagsilang, iadya kami sa masama. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin na itinuro ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan, at ang kadakilaan magpakailanman. Amang makapangyarihan, tumulad sa amin ng iyong anak, nang sa kalikasan namin sarili niya ang inihayag. Tulungan mo kaming sa Kanya'y makatulad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikisa sa panalangin pang umaga.